Yorme, sinabihan ng mga senador na walang kwenta? Institutions fail to deliver. Hindi kami nag-i-enjoy ng kalayaan dahil sa Mga kababayan, habang ang mga Pilipino ay nahihirapan sa taas ng presyo ng bilihin, trapiko at kakulangan sa trabaho, may ilan namang politiko na parang wala nang ginawa kundi unahin ang mga alitan sa isa't isa. Kung ako'y absent, hinahanap na ako ninyo. Sumusweldo. I hope by this time, unti-unti tayo nagigising sa ating mga leader kung ano ba talaga ang tunay nilang layunin. Kaya naman umani ng matinding reaksyon ang naging pahayag ni Mayor Isko. Sana makita nila na mas mahalaga ang obligasyon nila sa taong bayan kaysa sa obligasyon nila sa partido nila. Yung ating mga leader sa national government, sana minsan isang umaga mag-almusal sila pare-pareho. At tumuko sa isang hapagkainan na nag-uusap kung saan sila pwede magkitang interseksyon. Hindi pwede dalawang kalye magkatapat at parehong umaandar. Walang tutunguhan ang ating bansa. One way or another, we may agree and disagree to one another. We may believe to one another. But there must be a common ground. And in this case, the common ground is the Filipino people. Why? Because we, Manileños, tayo mga taga-Manila yung maaasa rin sa mga gagawin nila sa national government. And I hope by this time, I hope, and we pray, help me pray, to give them wisdom to set aside their, alam mo, siyempre minsan, alam mo yung mag-jowa, yung magkarelasyon, kahit mag-asawa, hindi naman perfecto ang pagsasama. May pagtatalo, pagkukulang sa isa't isa, ngunit at the end of the day, may commonality. And I hope by this time, sana makita nila na mas mahalaga ang obligasyon nila sa taong bayan kaysa sa obligasyon nila sa partido nila. I hope. Because we Manilans will suffer if institutions fail to deliver their obligations and responsibility to do their job na magbebenepisyo ang mamamayan. Patuloy tayong umaasa na liliwanag din ang kanilang isipan. Yan siguro maging mensahe natin sa pagdiriwang ng kalayaan. Maipaalala natin sa mga individual sa national government. Uy, hindi kami nag-i-enjoy ng kalayaan dahil sa inyo. Nag-i-enjoy kami ng kalayaan dahil sa mga bayani na sukdulang ibuwis nila ang kanilang buhay para sa amin ngayon at sa susunod pang henerasyon. We, the people, is the protector of that liberty or that rights. Right to live in peace, in harmony, and progress. Kaya pagdating ng araw, sana rin matuto tayo sa buhay, sa mga bagay o individual na inilalagay natin sa pamahalaan. Ito'y mga magagandang pagsubok sa buhay natin na nagaganap sapagkat magtuturo ito ng isang mabuting karanasan sa kalaunan na tayo'y maninimba kung sino ba talaga ang mga dapat na ilalagay sa pamahalaan. I hope by this time, unti-unti tayo nagigising sa ating mga leader kung ano ba talaga ang tunay nilang layunin nung sila'y humingi ng pagkakataong mailagay sa takdang pwesto. Kaya po sa inyong lahat, pahalagaan ninyo yung buhay na binuwis ni Andres Bonifacio at ng marami pang dakila or ating mga bayani sa nagdaan. Pahalagaan natin ito. Ngayon, in our own little way, we as people or
people working in the government for the people. Paano natin mapapalagaan? Paglingkod tayo ng mainam, masinop, at efficiente. Pag ito'y ginawa natin, para natin tinugon yung panawagan ng ating mga dakilang bayani na mahalin ang bayan, mahalin ang mamamayan. Yun ay isa sa obligasyon natin ba. Saan man kayong dako na itala, saan man kayong dako na assign, you can excel for me. Let's be reminded in the celebration of this independence this year of our obligation bilang kawani ng pamahalaan o bilang mamamayan sa kanyang pamayanan at sa kanyang bansa. Kasi lahat po yan, hindi po yan tiwai, hindi po yan libreng nakamit natin. May nagbayad at ang ibinayad dyan, buhay ang kapalit. So, huwag natin lilimutin ang mga bato at tributong naitatag sa mga kalsada. Maaaring minsan yan mga tansok. Ngunit, yan ay simbolo ng pagpapaalala na kapag ikay naging mabuti sa iyong kapwa, you will be immortalized. And this is a reminder for the next generation. Itong mga simbolo, itong mga sinasabing tribulto ng ating mga bayani, pinaalala sa atin kapag tayo naging mabuti, ang Estado mismo ang magbibigay pahalaga. Nasa ilalim ng 6 na piyeka na, kikilalanin ka at pahalaga ka ng kasalukuyan. Kaya po, sana anumang hirap, alam ko yung mahirap ang buhay ngayon, natin kinakaharap, ngunit patuloy tayong manatili at maniwala that someday, somehow, may mga leader ng kani-kaniyang departamento, ng kani-kaniyang pwesto sa lokal man, sa nasyonal, na maitatalaga ng taong bayan na magiging mabuti sa kanyang mamamayan. Tutok din ang kanyang sinumpaang tungkulin. Magiging magaling at mabuti, gampanan ang kanyang responsibilidad sa kanyang mamamayan, pamayanan at bansa. Yan, tingin ko, ang maging magandang diwa ng paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong 2026. Now, tayo naman, dito sa Maynila, huwag kayong mag-aalala. Steady lang tayo sa gate. Chill-chill lang tayo. Manonood lang tayo ng karera nila. Nandun lang tayo. Pero habang ginagawa natin yon, habang tayo ay hindi nakikisali sa mga ang tawag ng mga magulang natin, kiyaw-kiyaw o alita, salita ng iba't ibang partido o grupo, ay tayo ubusin natin ang lakas ng ating pangangatawan. Mga mahikang pag-iisip or thinking beyond, at tutok din natin ang ating tungkuling maluwag sa ating puso na paglingkuran ang mamamayang 2 milyon na Manileño sa lungsod ng Maynila at pati ang mga dumadapo dito. Yan ang hamon ko sa inyo. Yan ang dapat natin gawin. At yan ang ating gagawin. Hindi tayo makikisali. Chill-chill lang tayo. Sabi mo nga, 2 joints. Ba't parang na iba? Huwag mo isagat. 2 joints na. Steady lang tayo sa gate. Paano yun? Gano'n. Pareho lang. Talo ko, iba rin. Paano yung giling? Yung gate din.
Yung baliktad. Kailangan kapag tagaan ka ng umaga. So muli ngayong linggo ito, ang dalangin ko sa inyo, maging laging ligtas. Laging ligtas. Kapag tayo tumutupad sa ating tungkulin, iingatan nyo din ang inyong sarili. Tatandaan nyo may naghihintay sa inyo mamayang alas 6 ng gabi. Pag-uwi ang inyong mga mahal sa buhay. Kaya, kung wala naman kayong jowa, available pa si Jess. Pwede niya kayong hintayin hanggang alas 7 ng gabi.